Samantala, ginawaran ng pinakamataas na degree ng Order of the Knights of Rizal si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City kahapon. Pero hindi gaya ng kanyang karaniwang public appearance, walang maanghang na pahayag na binitiwan sa kanyang talumpati ang Pangulo. Narito ang unang balita ni Dano Tingkungko. The President of the Republic. 6:51 ng gabi o 9 na minutong mas maaga sa kanyang takdang pagdating, dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-21 International Conference at Assembly ng Order of Knights of Rizal sa SMX Convention Center dito sa Davao City. Ginawaran siya ng Knight Grand Cross, ang pinakamataas na degree ng Order of the Knights of Rizal, ang nag-iisang knighthood organization sa bansa na nagsusulong sa mga ideya at prinsipyo ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ginawad sa kanya ang degree ni Knights of Rizal Supreme Commander at dating Chief Justice Reynato Puno. Ito ang pangalawang public appearance ni Duterte ngayong linggo at pangalawang beses na kung hindi on time, maaga ang kanyang pagdating. At sa kabi-kabilang issue ngayong linggo, kabilang ang pagdawit sa kanya ni SPO3 Arturo Las Cañas sa tinaguriang Davao Death Squad at paglabas ng warrant of arrest laban kay Senadora Laila de Lima, ito rin ang pangalawang beses ngayong linggo na naging tikom ang bibig ng Pangulo sa mga reaksyon. Sa pangalawang pagkakataon ngayong linggo, hindi lumihis ang Pangulo sa kanyang talumpati. Wala siyang binanggit sa talumpati niya na kahit ano tungkol kay de Lima o maging sa kampanya kontra droga. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay din ni Duterte si Jose Rizal, sabay kabig sa pagsulong ng federalismo na ayon sa kanya, una na ring isinulong ni Rizal. Hinimok niya ang grupo na makiisa sa kampanya para sa federalismo. Dr. Jose Rizal saw the merits and the advantages of a federal system of government. No wonder he predicted that the Philippines would probably adopt a federal republic. For now, we do not need to discuss what these advantages are. That will follow later. Frankly, I hope to see the Knights of Rizal in the forefront of the campaign. Sinabi rin ni Duterte na kailangan daw magnilay ng publiko alinsunod sa mga prinsipyong isinulong ni Rizal. His words echo and re-echo through the years, but sad to say, it seems that we have not profited enough from their wisdom. We need to re-examine our conscience along the lines of Dr. Rizal. Rizal's thoughts, aspirations, and vision. And then decide whether we strengthen the bond that unites us as a people and nation or tear this country apart. Tulad ng una niyang public engagement ngayong linggo sa Asian Development Bank nitong Martes, agad umalis ang Pangulo at hindi nagpaunlak ng panayam sa media. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting.